Ano ang umiikot sa iyong isip kung ang itinuturing mong ama ay siya rin palang magiging ama ng mga anak mo? Bawal na pag-ibig nga ba itong masasabi? Gayong may pahintulot ng kanyang nanay Clarita at mismong nag-orkestra ng kanilang pagsasama. Ha? Masalimuot ang buhay pag-ibig ni na Tatay Ulding at Susana. Anong moralidad ang kanilang nasaling sa pag-aming karelasyon ko ang stepdad ko? Bakit pumatol ka sa stepfather mo yan? Wala kang hiya. Dapat mahiya ka. Bakit hiya ko? Ang nakakahiya, kung sanggol pa yung anak ng asawa ko sa una niyang asawa at asawa ko. Bago kami nag-asawa, dalaga na yan eh. May sarili ng isip yan eh. Yan ang matapang na mga salitang matitikman ng sino mang magtatangkang questionin o kantiin ang relasyon ni Susana kay Tatay Ulding. Imbis kasi na ama o papa ang dapat sana'y tawag ni Susana kay Tatay Ulding, mister na kung kanya ngayoy ituring. Maselan po ang kwento at video na inyong mapapanood, gabay lang ng mga magulang sa kabataan ng kailangan. Siya si Ulderico Nervar o si Tatay Ulding. 75 taong gulang na. Nakadalawa na ring asawa ng magkasabay. Pero aminado si Tatay Ulding kahit pa kontrobersyal at sila ay nahusgahan. Dito niya naramdaman ang sobrang pagmamahal. Kwento ni Tatay Ulding, nakilala niya si Clarita, ang nanay ni Susana noong dekada 70. Sa trabaho nga, nagdamo kami ng kaingin. Nagdamo kami ng kaingin. Ay biribiro nga kami dahil lagi kami nakatabi sa pagbunot ng damo. Ayan nga nangyari. Nagkasundo kami doon. Sabi ko, ay wala naman siyang pamilya rin. Wala naman din ako ng pamilya. Ayun, nagsama kami. Hindi nagtagal, nagkapalagayan sila ng loob at naging magkasintahan. Kalaunan, nagdesisyon silang magsama sa isang bahay. Halika, pasok ka sa loob. Papakilala kita sa mga anak ko. Oo, meron. Pasensya na hindi ko nasabi. Pero okay lang ba yun sa'yo? Laking gulat ng binatang si Ulding noon nang ipagtapat ni Clarita na may mga anak na pala siya sa kanyang unang asawa. Mga anak, halika kayo. May papakilala Dahil ko sa inyo. pagmamahal daw kay Clarita, buong puso niyang tinanggap ang kasintahan at siya pa ang tumayong tatay-tatayan ng mga anak ni Clarita. Ay sinabi naman niya sa akin eh, 3 na anak sa aklan. Madalaga na yun, sabi niya madalaga na. Sapagkat andito nakako akong pangalawa ninyong magulang. Sa loob ng 10 taong pagsasama nina Ulding at Clarita, wala silang naging problema. Bukod sa kagustuhan ni Ulding na magkaroon ng sariling anak. Pangarap ko, mag-asawa ako, magkaroon ako ng anak. Wala na kaming anak. Laigit siya. Clarita, ka na magkagagawa ng baby. Ulding naman. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi na tayo pwedeng magkaanak? Nagpatali na ako. Eh, paano na may pangangailangan ko? Gusto ko rin magkaroon ng pamilya. Gusto na sanang makipaghiwalay noon ni Ulding pero ayaw siyang pakawalan ni Clarita. Ganito na lang. Kung talagang gusto mo magkapamilya, yung anak ko na lang ang asawahin mo. Huwag mo lang kaming iwan. Maliman sa tingin ng iba, dito naisip ni Clarita na ipasiping at gawing pangalawang asawa ng kanyang karelasyon ang kanyang pangalawang anak na si Susana. Sabi na, kung maliko ko sa iba, hindi ako payag. Kung gusto mo, sabi niya, parang hindi ka lalayo sa amin, ito yung anak ko. Oh. Ako bahala sa mga kamag-anak ko. Ako bahala. Pagtatapat naman ni Susana, 14 years old lamang siya noon nang ipagkasundo siya ng kanyang ina kay Tatay Ulding. Labag man sa kanyang kalooban noon bilang menor de edad, wala naman daw siyang nagawa kundi sundin ang kagustuhan ng ina. Sabi ni nanay, gusto daw ng asawa niya mag-asawa daw ng dalaga. Tinanong ko siya, bakit nay kako, sino ba yung kinaparito niyo?
Sabi ni nanay sa akin, ako daw. Wala akong magawa eh. Ginusto niya eh. Sa amin, ang ano namin, sumusunod lang kami sa magulang. Sa isang iglap, ang kinikilalang tatay-tatayan ni Susana, naging instant mister na niya. Hindi naging madali para kay Susana na tanggapin ang komplikadong sitwasyon nilang tatlo. Pero pikit mata niyang ginawa ang desisyon alang-alang daw sa pagmamahal sa kanyang nanay. Sige nga, sabi ko, sige na lang sa inyo para sa inyong magulang ko. Susundin na lang kayo. Kaya nag-ano na lang ako. Pumayag na lang. Magkatabing natutulog sa iisang kama si Ulding, ang kanyang misis na si Clarita at ang kanyang anak-anaka na si Susana. Isang banig lang kami. Tatlo kami sa higaan. Isang kubot lang kami tatlo eh. Oo, ayan ang totoo ron. So, sa nanay at sa anak na nabagit na talaga ako. Hindi ko kaya sabihin, pagka totoo naman ito at nangyari sa buhay ko. Ayon kay Susana, wala daw selosan na namagitan kahit minsan sa kanila ng kanyang nanay Clarita. Hindi naman ako na ilang din sa kanya kasi magulang ko rin siya. Hindi ko naman siya inaano kasi tinuturing ko din siya ng magulang ko. Dahil menor de edad pa noon si Susana at para maiwasan na magkaroon ng problema sa angkan ni Clarita, napagdesisyonan ni Ulding na mamanhikan sa mga kamag-anak ni Clarita at formal na hingin ang kamay ng anak niya na si Susana. Masalimuot at nakakalito. Bakit ito gagawin ni Ulding? Hindi ba? Ano kaya ang kahihinatnan ng pamamanhikan ni Ulding? Mabibigyan ba siya ng basbas para maging asawa ni Susana? Gayong mahal din niya si Clarita. Ang pagpapatuloy ng salasalabit at kontrobersyal na kwento ng pag-iibigan ng tatlong pusong nagmamahal daw. Matutuldo ka na kaya? Huwag bibitiw sa pagbabalik agad ng Rated Corina. Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Ito nga pala si Ulti na magiging bagong tatay. Ang tawaging ama ng sarili niyang mga anak, ang pinapangarap ni Tatay Ulding. Ito daw ang kukumpleto ng kanyang pagkatao bilang isang lalaki. Hindi ito kayang ibigay ni Nanay Clarita dahil hindi na siya maaaring magdalang tao pa. Mabigat man sa kalooban, sinakripisyo niya ang kanyang anak na si Susana para maging asawa at ina ng magiging anak sa wakas ni Tatay Ulding. Dahil dito, formal na namanhikan si Tatay Ulding sa mga kamag-anak ng mag-ina. Himala namang umayon sa kanya ang tadhana at binasbasa ng pagsasama ni na Ulding at Susana. Ako, nagpakatao ako sa kanila. Ultimong nga gumastos sa akin, sa totoo lang, ang kanila gumastos sa akin. At lahat ang kanya, tuwang-tuwa sa akin. Wala man na nagsabi, ay huwag niyong tanggapin yan. Para kay Tatay Ulding, walang masama at walang nakakahiya sa kanilang ginawa. Ang nakakahiya, kung sanggol pa, yung anak ng asawa ko sa una niyang asawa at asawa ko. Eh bago kami nag-asawa, dalaga na yan eh. May sarili ng isip yan eh. Responsable at mapagmahal daw na lalaki si Tatay Ulding kaya unti-unti na rin niyang natutunang mahalin ang kanyang instant mister. Nagawapuhan din sa kanya. Nag-asawa ba kami kung hindi siya gwapo? Sa pagsasama ni Tatay Ulding at Susana, tuluyan ng nagparaya si Nanay Clarita. Nagkaroon na rin sila ng mga sariling anak. Kalaunan, napagdesisyonan na nilang magpakasal noong 2018.
Matapos ng 1 taon, binawian na ng buhay si Clarita dahil sa sakit. Ngayon, masaya pa ring nagsasama sina Ulding at Susana sa bayan ng Montalban sa Rizal, kasama ang kanilang 6 na mga anak at 7 mga apo. Ikinikibit balikat na lang din nila ngayon ang mga marites sa paligid na patuloy daw na pinagpepiestahan ang kanilang kakaibang kwentong buhay at pag-iibigan. Ayun nga, sabi nga nila, bakit daw nag-asawa daw kami, siya, stepfather ko. Sabi ko nga sa kanila, ano pakialam nyo? Hindi naman kayo nagpapakain sa akin. Bakit? Nagbibigay ba kayo kahit isang gatang na kainin namin? Mag-ina? Sabi ko, iniinggit lang yata kayo eh. Hindi rin big deal para sa isa sa mga anak ni Tatay Ulding at Susana ang nangyaring pag-iibigan at kasunduan sa pagitan ng kanyang mga magulang at lola. Ang pagkakaalam ko lang po ang sa love story ni tatay at ni mama. Yun nga po yung stepfather po ni mama, naging asawa niya. Tapos yun po yung naging ama namin ngayon. Tapos yung lola namin, yun ang unang tatay na asawa. Ayun yung alam ko. Nagulat ako. Sabi ko, gano'n pala yung kwento, sabi ko. Tapos hanggang sa unti-unti na lang na inintindi ko, naintindihan ko naman yung damdamin nila. Tapos, sa mga sa mga pinagsasabi-sabi nila, hinahayaan ko na lang. Dahil sa kakaibang setup ng relasyon, mayroon sina Susana at Tatay Ulding minabuti ng Rated Corina team na kumonsulta sa mga eksperto kung may moralidad o kaso silang nasaling. Ayon kay Dan, isang relationship consultant, kahit na may konsenso o basbas ni Nanay Clarita na gawing asawa at magkaanak ang kanyang kinakasama noon na si Ulding at kanyang anak na si Susana, mahalaga na isaalang-alang din kung bukal sa loob at kagustuhan ni Susana sa kanyang murang edad noon ang desisyon nila lalo pat menor de edad. Medyo masalimuot yung sitwasyon na to. Bakit? Kasi sinasabi natin, may consent naman ng nanay ni Susana. Paano naman yung kanyang consent? At presumably naman, kasi 50 anyos na si Susana ngayon, over those 30 years plus, siguro naman may magandang pagsasama. Ang tanong lang dito ay, ano yung pagkakaintindi sa sarili ni Susana, bakit siya pumayag? Kasi siyempre may kalayaan naman siyang piliin kung anong kasing buhay niya. Magkaroon siya, Dagdag pa ni Coach Dan, hindi nakapagtataka na maraming tao ang hindi pabor at ayaw unawain ang naging desisyon ni Nanay Clarita, Ulding at Susana. Likas kasi ang pagiging konserbatibo ng mga Pilipino. Hindi pa rin siya magandang tignan, lalo na pagdating sa kultura natin. Hindi siya, may pagkatabu parang may bawal. At para sa akin, ang pinakabawal dito, sinalang-alang natin yung kinabukasan, kapakanan ni Susana. Para lang magkaroon ng peace of mind si Clarita, pati yung matanda, yung lalaki, Sa legal namang usapin, base kay Attorney Queenie Rojano, dahil mahigit 30 taon na simula nang mangyari ang kasunduang kasal, wala silang pananagutan sa ngayon sa batas. Pero babala sa lahat na ito ngayon ay ipinagbabawal. Ayon kasi sa Republic Act 11596 o Child Marriage Law na naipasa lamang noong December 2021, ang sinumang masasangkot sa pagpapakasal ng step-parent sa kanyang step-children, lalo na kung menor de edad, ay maaaring masampahan ng kasong kriminal. With respect to dun sa legal implications ng pagpapakasal ng stepfather sa kanilang mga stepdaughters or stepparents to stepchildren, may implication talaga. Yung pagpapakasal na iyon ay kinukonsidera ng batas natin, particularly Article 38 of the Family Code, as void marriages. Ipinagbabawal yung mga ganitong klase ng kasal sa pagitan ng mga step-parents and step-children. Paglilinaw din ni Attorney Queenie, bagamat kasal na sina Tatay Ulding at Susana, maaari pa rin daw itong maipawalang bisa.
considered ang kanilang kasal as void ab initio o yung tinatawag nating mga kasal na walang bisa, no? At meron niyang implikasyon pagdating sa usapang manahan. Nagkaroon man sila ng anak, yung mga anak nila ni tatay at saka ni nanay Susana ay maikonsiderang mga illegitimate children. Dahil nga ang kanilang kasal ay hindi kinikilala ng ating batas. Para kina Tatay Ulding at Susana, hindi na mahalaga sa kanila kung ano daw ang sinasabi ng batas. Wala ring halagang opinyon at sasabihin ng mga tao sa kanilang paligid. Bigay daw si Tatay Ulding ng langit sa kanilang pamilya. Para kay Susana, isang mapagmahal na asawa at responsableng padre de pamilya. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!